Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Muling nakuha ng New York Knicks ang panalo sa Game 2 ng NBA Finals sa dikit na score na 105-104 laban sa San Antonio Spurs. May pagkakataon nga sana si Wemby na itabla ang series na ito, subalit nagmintis nga ang kanyang supposed to be game-winning shot. Kaya naman sa unang dalawang laro na parehong ginawa sa home court ng Spurs ay hindi man lang sila nakakuha ng kahit isang panalo. Ngayon nga ay nalalagay sila sa alanganin na sitwasyon. Down 2-0 sila patungo sa Game 3 and Game 4 na gaganapin na sa home court ng New York Knicks. Tiyak na magiging kakaiba ang atmosphere. Ang home court nga ng Spurs ay tila ba hindi nga fully home court nila. Dahil sa mga dumadayo na Knicks fans, kaya naman talagang inaasahan na magiging matindi ang home court ng Knicks sa Game 3 and Game 4. Kanina nga sa Game 2 ay balance scoring ang pinakita ng Knicks. 21 points, 13 rebounds, and 4 assists si Karl Anthony Towns on 8 of 12 shooting sa field. 20 points, 5 rebounds, 6 assists, and 5 steals din si Jalen Brunson. 20 points, 6 rebounds, and 6 assists si Mikal Bridges. At 17 points, 2 steals, and 2 blocks naman si OG Anunoby. Sa Spurs naman ay much better performance ang pinakita ni Wemby, o at least mas efficient ito. Nagtala siya ng 29 points, 9 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 4 blocks. Bumawi din si De'Aaron Fox with 20 points and 5 assists. 15 points, 6 rebounds din si Dylan Harper. 14 points si Stephon Castle at 14 points, 9 rebounds, and 5 assists din si Devin Vassell, subalit hindi ito naging sapat. Ngayon nga ay madaming fans ng Knicks na nagsiselebrate dahil andun talaga ang posibilidad na mawalis nila si Wemby at ang Spurs. Ang Game 3 nga ay tila ba magsisilbi ng do or die game para sa Spurs mga kaibigan dahil may mga nakakabalik pa nga from down 3-1. Subalit from down 3-0, wala pa nga ito nakakagawa sa history ng NBA. Kaya naman kapag nalagay ang Spurs sa 3-0 deficit ay tila ba tapos na nga ang series na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Minnesota Timberwolves matapos ay anunsyo ng NBA ang kanilang expansion kung saan idadagdag nila ang dalawang syudad sa listahan ng mga teams. Plano nga nilang idagdag ang Las Vegas, Nevada at ibalik ang Seattle Supersonics, dalawang team mula sa Western Conference na naman. And obviously ay hindi naman pwede na 17 teams ang nasa West at 15 lamang ang nasa East. Kaya naman kung may dalawang dagdag nga sa West, ay kailangan nga na may malipat sa East. At ang very likely na malilipat dito ay ang Minnesota Timberwolves at ang Memphis Grizzlies. Dahil basically ay East Coast na nga sila o at least border na mga kaibigan. Lugi nga sa travel ang Minnesota at Memphis. Dahil sa 82 games ay 52 games nga dyan ang laban sa same conference. So 52 games versus Western Conference teams, kahit na technically ay mas malapit sila sa East Coast teams kung milya at mapa ang pag-uusapan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?